natatakot eh. Kahit pakasuhan ako ng 100 beses ng iglesia ni Manalo, no? Kahit pa 1,000,000 kaso pa. Pinatindi pa. Hindi ako natatakot dyan. Bakit? Kayang harapin niya ng abogado. Ayun. Kaaga-aga, Epi ha, pinapatawa talaga ako ng linyahan mo eh. Di bale, magandang araw po mga kababayan, mga mahal na kapatid. Patuloy po kayong nakikinig sa tinig ng karunungan. Kaaga-aga, ang almusal ko puro tawa. Kasi naalala ko yung linyahan na iyon ni Epi sa isang bahagi ng video niya na in-upload po dito sa YouTube. Ang sabi niya, batay sa napanood at napakinggan natin, kahit na kasuhan ako ng Iglesia ni Cristo ng 100 beses o kahit na ng 1,000,000 beses pa, hindi ako matatakot. Bakit daw? Kayang harapin niya ng abogado ko. Kaya pala, noong February 13, ni isang representante ni alaga mong unggoy dyan sa gubat kung saan ka man naroroon, walang dumating sa City Prosecutor Office ng Caloocan. Bakit? Kasi mga kababayan, mga kapatid, para sa inyong kaalaman po, akala siguro ni Epipanyo Labrador, hindi tayo kakagat sa hamon niya. Akala niya siguro hindi natin papatulan yung kanyang naging paninira, pangyuyurak sa atin, sa kapatiran sa Iglesia ni Cristo, maging sa ating namamahala. Ngayon, may nagsampa ng reklamo laban sa kanya sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At ang pangunahing gumugulong na proseso ng batas ay yung nandyan sa Caloocan. Kaya nung February 13, nag-set ng mediation yung City Prosecutor para pagharapin yung panig ni Epipanyo Labrador pati ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na naghain ng reklamo. Dumating nga doon sa City Prosecutor Office ang ating mga kapatid, mas maaga pa kaysa sa itinakdang oras, pero wala ni anino ni yung abogadong sinasabi niya na kayang humarap sa kaso hindi nakita doon sa opisina. Nag-antay ng ilang oras yung ating kapatid kasama yung legal team ni anino ni Labrador hindi nakita. Asan ngayon yung sinasabi niyang abogado na kaya daw humarap? Talagang itong taong ito, lalong napatutunayan natin sa mga nasasaksihan nating realidad na bukod sa wala siyang kredibilidad dahil nga siya ay merong mapait na nakaraan, kasi sabi niya sa isang video niya, nakapatay na daw siya, nakulong na daw siya. Tapos meron pa siyang qualified theft. Bukod doon, talagang delusional na. At puro gawa-gawang kwento na lamang yung kanyang inirarasyon doon sa mga nauuto niyang taga-suporta niya. Ngayon, mula nang hindi nga natuloy yung mediation ng February 13 doon sa City Prosecutor Office ng Caloocan, nireschedule ngayon. Kahapon, February 20, yung itinakdang petsa ulit ng nasabing opisina para sa mediation. Alam niyo mga kababayan, mga kapatid, yung mediation, ang gagawin dyan, ang ginagawa dyan usually, paghaharapin yung dalawang panig. Yung nagrereklamo at yung inirereklamo. Paghaharapin sila at merong namamagitan. Siyempre, mamamagitan doon for sure, abogado. Na ang abogadong yon yung magmumula sa opisina ng prosecutor ng nasabing syudad. At doon sa mediation, pagkakausapin silang dalawa. At hanggat maaari, pagkakasunduin o di kaya kung tawagin ni aregluhan, sasabihin nga ng nagrereklamo kung ano yung dapat gawin doon sa inirereklamo para marahil siguro mapatawad at hindi na ituloy yung kaso. Alam niyo, pagkakataon nga kay Epipanyo Labrador yung mediation na yan di po ba? Kaso talagang nabahagang buntot. Bakit? Alam niyang kakaso-kaso yung mga pinaggagawa niya dito sa YouTube. Kasi yung mga ganitong uri ng tao, particularly vlogger, gaya nung Aling Marie, iniisip nila na meron namang freedom of speech and expression. Meron naman kaming karapatang pantao na poprotekta sa amin kapag kami ay magsasalita ng kung ano-ano kahit na dito sa social media. Ang hindi alam ng mga to,
Meron ding tinatawag na cyberbullying. Di po ba? May iba't ibang maaaring ikaso sa kanila kung lalagpas na sila doon sa limitasyon ng freedom of speech and expression. O ngayon, nung nakasuhan si Epifanio, siguro nagulat, aba, meron palang kasong ganon, loko. Kaya ngayon, nung pinadala na ng imbitasyon ng City Prosecutor Office ng Caloocan, hindi naman na pumunta. Dalawa ang aming iniisip sa panig po namin dito sa Tinig ng Karunungan, kaya hindi pumunta yan, no? Ito ay paliwanag na rin para doon sa mga kababayan at mga kapatid natin na hanggang ngayon nagtatanong, o akala ko ba meron ng hakbang na ginawa ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo laban kay Epifanio Labrador, bakit hanggang ngayon hindi pa rin nahuhuli yan? Una, kaya po maaaring hindi pumunta si Labrador doon sa imbitasyon ng City Prosecutor Office, maaaring yung address na pinagpadalhan ng imbitasyon mali. O di kaya doon sa address na yon hindi na doon nakatira si Epifanio Labrador. Ano po ba yung pinagbatayan? Ano po ba yung pinagkuhanan ng impormasyon ng address ni Epifanio na pinapagdalhan ng imbitasyon? Di yung address niya doon sa order of arrest sa kanya noong 2017 na may kaugnayan nga sa qualified theft. Pinakita na namin sa inyo, papakita ulit namin sa screen yung kopya ng order of arrest niya. Ayan po. Diyan po, binlearn na lang namin yung information para safe po tayo. Binlearn na namin yung information. Pero diyan, nakalagay po yung address kung saan niya huling nakita etong alias Epifanio Labrador. Pag sinabing huling nakita, maaaring dyan siya huling nakitang nakatira o di kaya ay dyan siya huling nakita na, kumbaga yung physical na anyo niya, dyan huling namataan. Kaya dyan na nai-address. Yan ang maaaring pinagbatayan nung naghain ng mga kapatid natin ng reklamo laban kay Epifanio Labrador. Yung address na yan yung kinuha at dyan din ipinadala yung imbitasyon ng City Prosecutor Office tungkol po dito sa ikinakaso natin o inirereklamo laban sa kanya. Ngayon, kung hindi na doon nakatira si Epifanio Labrador, talagang hindi niya matatanggap yun. Kaya eto, kung mapapanood tayo ng Epifanio Labrador, kung hindi mo man natanggap o nakita yung imbitasyon, ako na nagsasabi sa iyo, meron kang imbitasyon sa City Prosecutor ng Caloocan. Pwede kang pumunta doon. Hindi ko sinasabing sumuko ka, ha? Ang sinasabi ko, pwede kang pumunta doon dahil sa imbitasyon lang naman yon para sa mediation. Pero hindi ko sinasabing sumuko ka. Pagkakausapin ka lang naman, 'di ba? Paghaharapin lang naman kayo ng mga kapatid namin na nagrereklamo sa iyo. Kausapin mo, pwede ka namang humingi ng tawad Pagkakataon mo 'yon, baka sabihin mo, ha, hindi mo pa alam 'yan. Ngayon, yung ikalawa naman, yung ikalawang nakikita namin na rason kung bakit hindi sumisipot yan si Epi sa imbitasyon ng City Prosecutor, siguro alam niya na meron niyang order of arrest siya noong 2017 tungkol sa qualified theft. Na kapag ka nagpakita siya dahil sa imbitasyon ng City Prosecutor Office, kaugnay nga sa inireklamo ng ating kapatid sa Iglesia ni Cristo, talaga mauungkat yung order of arrest sa kanya noong 2017. O edi mas patong-patong lalo yung kaso na kahaharapin niya. Bakit? Kasi nga itong taong ito nagtatago, nagtatakas kung saan-saan pumupunta para lang magtago. Yan ang sinusuportahan ng mga kritiko pa natin dito sa Tinig ng Karunungan na ipinagtatanggol pa yung taong yan. Tapos ang katuwiran niya, kesyo pinaghahanap ako ng batas kasi nasa tama tayo. Tapos analogy niya pa si Kristo noon, na si Kristo nga nung unang siglo anya si Jesus Christ, yun ang termino niyo nung unang siglo siya ay kumbaga hinuli din daw, pinahirapan din daw kasi raw nagsasabi ng katotohanan. Dun niya inihahambing yung kanyang sarili. Iba si Kristo sa'yo.
Ha? Iba si Kristo sa'yo. Ang Panginoong Hesukristo, dokumentado, merong Biblia na kung saan doon nakatala na talagang katotohanan yung sinasabi niya. Pero kasi ikaw, iba yung dokumento na nagsasabi ng pagkatao mo. Anong dokumento yun? E di yung order of arrest. Ano yung sinasabi sa'yo ng order of arrest? Meron kang kasong qualified theft. Diba? Merong nagre-reklamo sa'yo. At ang Panginoong Hesukristo, hindi na dokumento na nagbabanta, ni hindi rin na dokumento o naitala sa Biblia na nasumpungan ng daya yung kanyang bibig. Ikaw puro pandaraya ang bibig mo. Sa paanong paraan? Pambibintang, pagpaparatang, sa paraang nagpapahayag ka ng mga bagay na wala namang matibay na batayan ni ebidensya. Tinanong ko ngayon yung isang attorney natin. Sabi ko, attorney, ano po yung susunod na magiging hakbang dyan? Maghihintay pa raw tayo ng resolution po ng fiskal. Pagkatapos, magkakaroon na ng preliminary investigation. Doon sa prelim investigation, talagang sisiyasatin, aaralin na ng mga kinauukulan yung kung meron bang talagang batayan yung mga ebidensya na ating ipinasa sa kanila para itong taong ito makasuhan talaga. Di po ba? At kapag talagang napatunayan, doon na lalabas maaari yung warrant of arrest. Talagang doon hindi na makakapagtago kung saan-saan lang si Epi. Talagang kailangan niyang magtatago sa gubat talaga at sa bundok. Doon siya magsusumiksik. Kasi pagka nagtago siya sa syudad at namataan siya ng kinauukulan doon ng mga kapulisan natin at namukaan siya, di huli siya. Bakit? Merong warrant of arrest No. Kaya wag mo nang antayin pa, Epi. Kung ako sa'yo, pumunta ka na, tanggapin mo na yung imbitasyon. Maaari ka nang humingi ng tawad, patatawarin ka naman Pero sabi ko nga, haharapin mo rin yung pagkakamali mong nagawa, yung paglabag mo sa batas, para hindi ka na pamarisan. Karapatan naman namin yan sa loob ng Iglesia ni Cristo sapagkat kami mamamayan din ng Pilipinas, di po ba? Kaya Epi, sa susunod kasi, bago ka magngangangaw, isipin mo muna. Ilang samahan na, ilang tao na yung niyurakan mo. Isa pa lang kami sa mga niyurakan mo ang umaksyon. Paano pag umaksyon lahat yan? Pwede lalo kang nasakote. Di po ba? Talagang miserable na buhay ng taong ito Hindi na nakapamumuhay ng malaya. Oo, sabihin na natin merong sumusuporta sa likod mo. At talagang iniimbestigahan na rin namin kung sino. Maaari. Pero tanong, nagagamit mo ba sa matiwasay at maalwang paraan yung natatanggap mong pera? O baka nagagamit mo na lang yan sa pangkain mo sa araw-araw? Di ba, Epi, kapag ka merong pera, mas masarap gamitin din yan bukod sa pangkain mo. Nagagamit mo sa paglilingkod sa Panginoong Diyos, sa pagtulong mo sa kapwa. Kung minsan may pagkakataon, pwede kang gumala. Di ba? Pwede kang magkaroon ng kaaliwan, pumasyal ka kung saan-saan. Ikaw, wala na. Hanggang pagkain lang. Naitambak mo na yung pera mo. Asan ngayon yung abogado mo? Asan ngayon yung abogado mo? Nag-antay kahapon yung mga kapatid na naman namin sa pananampalataya doon sa City Prosecutor Office ng Caloocan. Pero wala na namang dumating ni abogado mo na pinagmamalaki mong kayang humarap. Isipin mo wala pang 100 o wala pang 100 yung nagsampa ng reklamo sa'yo, hindi pa umabot ng 100. Pero kung makapagyabang ka na kahit 1 milyon kayang harapin ng abogado mo, wagas. Ito pa nga lang. Isa pa lang yung gumugulong na proseso na nagsampa ng reklamo sa'yo. Isa pa lang, hindi mo na kayang harapin. Paano pag gumulong pa yung proseso ng mga nagsampa ng reklamo sa'yo dyan sa norte ng Luzon, sa timog ng Luzon, sa Visayas at meron pa sa Mindanao? Paano mo ngayon sasabihin na kayang harapin niya ng abogado mo? Kung dito pa lang sa Caloocan, sa Kamunilaan, hindi mo na kayang humarap. Nakakaawa.
Kaya talaga sa mga, kung meron mang nakikinig at nanonood pa sa amin, na nakikinig at naniniwala pa rin kay Epifanio, mag-isip-isip na kayo. Ito ba yung hinahangaan ninyo? Hindi na lang hinahangaan eh. Ito ba yung pinakikinggan ninyo? Ito ba yung uri ng tao na hinahayaan ninyong magtanim ng isang uri ng pag-iisip sa inyong pagkatao? Isang taong walang paninindigan, isang taong walang isang salita, taong walang kredibilidad, taong questionable yung mga sinasabi. Magbago kayo. May pagkakataon pa. May pagkakataon pa para magbago kayo. Huwag na kayong makiisa sa kasamaan ng pag-iisip ni Epifanio Labrador. Dahil pag nagkataon, hindi ninyo basta magagamit lang yan sa panandaliang panahon. Dadalhin nyo yung kasamaan ng pag-iisip na yan hanggang sa patuloy na pagtanda ninyo. At hindi nyo namamalayan, lumiliit na mundo ninyo. Bakit? Pagka meron ka masamang pag-iisip, kung ano-ano na magagawa mong masama din eh. Diba? Kaya nga sabi nila, ang utak ay napaka makapangyarihan. Kung may pagkakataon, talagang hindi na rin natin alam ginagawa natin, pero kinokontrol na tayo ng isip natin. Kaya mga kababayan na nakikinig kay Epifanio Labrador, magbago na kayo ng pag-iisip. Bulay-bulayin na ninyo yung supremo na kinikilala ninyo. Tumatanggap ng pera yan para magrasyon sa inyo ng negatibong bagay na wala namang katotohanan, samantalang kayo, wala kayong ibang napapala kundi puro negatibo at puro kasinungalingan lang. Sino nakikinabang? Di siya lang. Wala naman siyang pakialam sa inyo kung ano mangyari sa buhay ninyo Basta siya, ang trabaho niya, manira ng kapwa niya. Manira ng ibang tao, kapalit ang pera. Kaya maniwala kayo kaya hindi sa kanya, kaya paapekto kayo kaya hindi sa kanya, kikita at kikita yan. Ngayon, nakaharap niya ngayon ng isang relihiyon na may mga kaanib na nagkakaisa at nagtatanggol sa isa't isa. O tignan nyo, walang magawa. Maski pera niya, hindi siya maipagtanggol. Maski salapin niya, hindi na siya pwedeng maitaka sa realidad na dapat niyang harapin sa mga reklamo na isinampa sa kanya. Patuloy po akong maghahatid sa inyo ng napapanahong balita tungkol dito kay Epifanio. At kung papala rin, makakapanayan po natin yung mga kapatid natin na nagsampa ng reklamo para iparinig po sa inyo yung bugso ng kanilang damdamin kung bakit kusang loob sila na nagsampa ng reklamo kay Epifanio Labrador. Mag-antabay lamang po kayo. At maraming salamat po mga kababayan, mga kapatid, sa pagsama niyo po sa amin sa ating 100,000 subscribers. Patuloy po kayong mag-antabay sa mas pinaigting pang programa dito sa Tinig ng Karunungan. Hanggang sa susunod po, paalam.